That's my best. Magandang umaga po sa lahat. Ganda na po ating sarili. Sambahin po natin ang Panginoon sa katotohanan, sa Spirit at katotohanan. Pag-iinaan na lang po ang mga cellphone. Mayroon mo. Unang awitin po dito sa page 142. And put Jesus first. The world all about me has now known you. Ready? Sing. The world all about me has now known you. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I see a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption impels me to give up all sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. I know there's a hope for the ransom and blessed, when death is no more, when struggle is o'er, for those who love Jesus and give Him their best. I put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. Though hurts, tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil enthrall, His grace will protect me forever and day. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. Susunod pong awitin dito sa 446. We praise Thee, O God. We praise Thee, O God. Ready? Sing. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of light,
who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who had borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the God of all grace, who has brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill his heart with thy love. May its souls be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Tayo po'y magsitayo. Ikaw muna ni Brother Frank. Sa magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Pangungunahan ko po kayo sa panalangin. O among banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbigay ng buhay. Ama, maraming salamat po sa mga biyaya, grasya at kaligtasan na ipinagkaloob po sa amin sa nagdaang linggo, Ama. Ama, muli kami nagpapasalamat sa ibinigay mong araw na ito, Ama. Kami nga po ay makakatupad na naman sa pinakamahalagang bahagi ng aming buhay na sambahin ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Ama, maraming salamat po sa mga blessing na kahit hindi namin hinihingi, patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Ama. Dahil ito nga po ay alam niyo ay karapat-dapat para sa amin. At kami nga po ay tutupad at susunod pa rin sa iyo, Ama. Ama, muli kami nagpapasalamat sa mga hatag buhay na pinagkakaloob niyo sa amin. Ganon din, Ama, sa aming kalusugan na patuloy niyo kami pinapalakas sa lahat ng aming ginagawa. Dahil alam mo, Ama, kami nga po ay magpapatuloy pa sa iyo. Ama, patawarin niyo kami sa aming nagawang pagkakasala, Ama. Ganon din, Ama, dalangin namin mga kapatid namin sa oras na ito, Ama, na magbibigay ng pag-aaral, ganun din ang sa mensahe, na maibigyan mo nga sila ng kalakasan, katalinuhan upang maipahayag pa nila ng maayos ang iyong mga salita at maitatak sa aming puso't isipan. Ama, dalangin din po namin mga kapatid namin sa lukuyang may dinaranas na karamdaman na si Sister Nitz, Brother Rick Peraga, Ray Salvador, ganun din naman si Sister Lizzie. Ama, palakasin mo nga po ang kanilang loob upang huwag silang panghinaan, Ama. At alam namin, Ama, nabibigyan niyo nga po sila ng kalunasan at kagalingan. Ama, sa kaorasan na ito, Ama, inihiling din namin, Ama, ang katahimikan, kaayusan dito sa loob namin iglesia, Ama. Ama, sa oras na ito, sino man kapatid namin, wala pa sa oras na ito, Ama, pagbabayi po sa pagdating nila dito, alamat po kadahilanan nila, Ama, kayo po ang lubos na nakakaalam. Ama, muli maraming salamat po. Kung lahat nga po nito ay aming pinapaabot sa tanging pangalan lamang po ng ibigtungan na si Kristo Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngawin din pa po bago ang pananaw sa Brother Amor. Rock of Ages. Rock of Ages, left for me. Ready? Sing.
wrap of pages left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flows be of sins the double cure. Save from guilt, children and far, not the labors of my hands can fulfill those demands. Could my sin no respite know? Could my sins forever flow? All for sins would not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Forward high to the fountain fly. Watch me, Savior, or I die. Ay, madala ako dito sa banana. Pagbabasa pa ako. Brother, ano. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po magbabasa ngayon dito sa Santiago chapter 3 verse 13 hanggang 18 po. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa at kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibubuho at pagkakakampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi naukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibubuo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panahingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaanyunan, walang pagpapahimbabaw. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga magsisigawa ng kapayapaan. Sa maritim pa po bago ang banal na pag-aaral ni Brother Willie. I come to the garden alone. I come to the garden alone. Ready? Sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ears, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. His face and the sound of His voice is so sweet, the bird has their sing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me,
is shown, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of who His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Nagdala ako dito sa banal na pag-aaral ng my brother with Maraming salamat mga kapatid. Natakot po kayo siguro ba? Dapat si brother Jim Roy. So, karoon lang po siya ng emergency. Namaga daw yung sa gums niya. So, sumama po. Mag-remind siya last Thursday. Last Thursday. Anyway po, ituloy natin. So, ang pag-usapan po natin ngayon is ano lang po ito, parang recap lang. Para maintindihan na natin. No? Kung last week ba yun, si Brother Franklin, pinessage niya yung Old and New Testament. No? Bakit nagkaroon ng Old? Bakit nagkaroon ng New? So, yun ang diniscuss niya. Then, ano ba yun? Bakit? Paano nag-umpisa? Then, paano nagkaroon ng transformation? Pag-usapan naman po natin ngayon is yung mga practices nila. No? Para at least, ano na tayo. Di ba pag sinasabi kasi Old Testament, pumapasok sa ating kagad, Moises, di ba? Abraham, Jacob, tapos yung 10 utos. Pero, minsan, hindi natin na ano yun. Ano ba yun? No? Bakit nagkaroon ng Old? No? Bakit hindi na lang isang testament na lang tatapusin hanggang kay Kristo? So, hindi po kasi po pwede yun. So, malalaman po natin. Tapos, diniscuss nga nung last week na kung bakit nagkaroon ng Old o nagkaroon ng New. Ngayon, ang ano naman natin ngayon, ano ba yung ginagawa ng Old? Para magkaroon na tayong idea. Ano ba yun? Ano ba yung mga practices? At yung iba, bakit dinadala ngayon? Lalo na yung kapakinabangan. Ano ba yung kapakinabangan? Yung 10%. Ayaw nilang bitawan yun. Yung tithings. No? At yung iba naman, ibang pananampalataya, yung mga practices, yung mga tradition, no? Yung mga ganon. Ayaw nilang bitawan. So, tingnan natin. Ano po ito? Parang simple lang. No? Parang glimpse lang po. So, good morning po. Magandang umaga. Pero, ang nilagay ko rito is a deep study on Old Testament. Hindi naman siya ganong kati. Pero, tingnan natin. Yung malalim pa niya. Ano ba yung mga customary niya? Tradition and their secession. Yung secession po yung bakit hininto na? Bakit in-stop na? In the modern Christianity. So tayo na po yun. Sabi po niya, the tradition and custom of the Old Testament that Christian no longer follow today, yun daw mga tradition nun o customary na hindi natin ginagawa ngayon, hindi naman dahil sila clone, no? O yung hindi sila tama o meron silang mali, ano, fake sila, no? O rejected by the system. O nire-reject ba? Ano ba dahilan kung bakit na natin hindi sinusunod yun? Clone ba sila o rejected system ba sila? O rather, they are the result of profound theological shift from the Old Testament to the New. So, tingnan natin. Dahil ba nireject lang ba natin yon? O dahil parang scam lang yun o fake lang yun? Hindi po. Mayroong shift.
o mayroong pagbabago. O sabi, di Mosaic Law, yan. Pag sinabi mo Old Testament, Mosaic Law, agad, di ba? Given to the ancient nation of Israel. Bakit ancient? Ancient naman talaga yun, di ba? Last week, si Brother Bernard from Hebrew, naging Israelites, tapos naging Jew, di ba? Matatandaan natin yun. So, sabi niya, given to the ancient nation of Israel was divinely inspired and purposeful system designed to govern people. So, isang dahilan pala yun para i-govern sila. Kasi nagkawatak-watak sila eh. Di ba? Ano sila eh? Hindi nila alam. merong naalipin, merong nagsamba na sa mga Diyos-Diyosan. So, and expose their sinful nature. Yun. Yung kung ano na pinagagawa nila. And separate them from other nations. Sineperate na sila. Di ba? Sabi ni Brother Bernard, anong ibig sabihin ng Hebrew? Yung lumipat, nag-cross over sila. So, kailangan nilang mag-cross over. Kailangan nilang ma-separate from other nation. It serves as a preparatory duty, yon, pointing to the greatest truth of Christ's work. Yun, minention na, no? Yung palang Old Testament, actually, di ba? Genesis 3:15, anong sabi? Yung dudurugin yung uyang ulo. Nandun na yun eh. Sinabi na yun. Ito. Si Yesu Cristo sa kanyang buhay, yan. Mababasa natin yan sa mga gospel, no? John, Luke, Matthew, Marcos, no? Ang kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mabuli ay naunawan na tinupad ang kautusan, sa gayon ay pinasimulan na ang isang bagong tipan. So tingnan niyo po rito, no? Mayroong tinupad ng ating Panginoong Yesu Cristo dun sa luma. Ang bagong relasyon, yun. Tingnan po natin yung relasyon, ha? Ito yung pumapasok yung religion. So nagkaroon tayo ng relasyon. Ito ay pinamamahalahan ng isang mahigpit na legal na kodigo, kundi na kautusan ni Kristo. Isang nagtutunin ng pag-ibig na namamala sa puso ng isang mananampalataya. Dati daw yung luma, mahigpit yung code nila doon eh. Kaya lang, nung parating sa atin, yung New Testament, nagkaroon tayo ng hindi ganong mahigpit na kagaya nun. At ito, ang basihan niya ay pananampalataya. Dahil dito, marami sa mga batas civil, o yung mga civil law nila at ceremonial ng lumang tipan, ang naging lipas na para sa pananampalataya sa bagong tipan. So may naging lipas na. Lumipas na yung mga ceremonial at yung mga civil. Mamaya, malalaman natin yun. Dahil ang kanilang original na layunin ay nakumpleto kay Jesus Cristo. Tingnan natin. Isang dahilan pala kung bakit nagkaroon ng na hindi na natin ginagawa. Alam naman natin, nung Bible study ni Brother Franklin, kaya dahil may bagong tipan, dahil kailangan baguhin nga. Dahil nakasumpa yung dati. Ngayon, ang pinag-usapan po natin, yung mga practices nila. Sa mga practices naman nila, kailangan palang huminto dahil mayroon nang nakumpleto ang ating Panginoong Yesu Cristo. Binigay na ng Diyos ang kanyang No. Ang pagtigil sa mga gawang ito ay sa mga tuwid tigil sa kanya. ay hindi isang kilos pagtatapon sa lumang tipan. Hindi lang naman pubasa natin tinatapon, ha? Kundi isang pagpapatibay ng sentral na mensahe ng bagong tipan ng biyaya at pagtugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, tignan niyo po rito, no? Unti-unti pumapasok na yung pananampalataya. Nung una po, wala akong pananampalataya. Sumpa nga yun eh. Kailangan sumunod ka. Hindi, papatuin ka. Kaya nga ito, may sinulat si Pablo sa mga taga-Galacia. Sabi ni Pablo, datapat ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos. So tayo na, o yung mga Kristiyano,
nakikilala natin na Diyos. O ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina? Pansinin niyo po yung salita, mahihina po pala yun. At walang bisang mga pasimulang aral. O, baka sabihin natin, wala palang bisa ba't binigay? Sa ngayon. Noon po mabisa yun. So, sa ngayong panahon natin, mga walang bisang pasimulang aral. Bakit pasimulang aral? Aral po yun. Aral ng Diyos yun. Kaya tinawag na pasimulang aral. Nasa mga gayoy, ninanasan yung magbalik sa pagkaalipin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa nila maiiwanan Lalo na yung mga tradisyon nila, yung mga piyesta nila. Meron silang piyesta. Ang daming piyesta ng mga Udyo nun. So sabi niya, parang tayo, di ba? Minsan hindi natin nakakalimutan na nakikipagsaya pa rin tayo sa mga piyesta, mga tradisyon, di ba? So ganoon din sila, hindi sila makawala. Kaya sabi ni Pablo, bakit kayo pumipilit na magbalik doon? Mahihina yon. At wala nang bisa ngayon, ang ibig sabihin. Mga pasimulang araw ngayon. Kaya lang sabi niya, ano yun aral ng pagkaalipin. Huwag na tayo babalik mo. So kaya lang po natin, hindi na natin ginagawa yun. Ito sabi niya, upang maunawaan kung alin ang kasanayan sa lumang tipan, ang hindi na nabubuklod. Dapat munang maunawaan ng isang tao ang layunin at kalikasan ng kautusan ni Moises mismo. So kailangan, intindi naman natin, sa kanila, kailangan yon. Kasi noon, hindi nila alam na may kasalanan sila. Hindi nila alam na yung ginagawa nila mali at wala silang leader. Di ba? So nung binigay si Moises, binigay 10 utos, so nagkaroon ngayon ng batas, nagkaroon ng government, yung mga Israelites. Sabi niya, ang lumang kautusan ay inilarawan bilang banal. Diba? Banal po nga yun Espiritual at mabuti. Banal, spiritual, mabuti po yung lumang tipan. Subalit, sabi niya, ito rin ay hindi perfecto. Saan na paraan? Sa kahulugan na hindi ito makapagbibigay ng lakas o biyaya upang matupad ang mga hinihingi nito. Ang pangunahing tungkulin nito ay ang maglingkod bilang isang pedagogy. Ang pedagogy po yung paano isagawa yung utos. Paano isagawa. Paano gawin. Yung method of teaching. Yun ang ibig sabihin. Isang propesya na ang mga bagay na darating na naglalagay ng pundasyon para sa pangwakas na gawain ni Kristo. So, hindi sila perfecto para dun sa ultimate purpose ni Kristo o ng ating Panginoong Jesucristo na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, kung mananatili tayo doon, badal nga sila, spiritual, mabuti po yung kautusan nila. Pero, sabi nga, hindi perfecto dahil may kakulangan. Ang kakulangan, yung pananampalataya at yung buhay na walang hanggan. Kasi, kung papasinin niyo po, walang ipinangakong buhay na walang hanggan mo. Ang alam na lang nila, pag namatay, patay na sila. Diba? Takot lang sila, patayin. Dahil napakasakit patayin nun. Di ba? Kasi mo, babatuin ka. Parang tinotorture hanggang hindi ka mamatay. So, yun po, At ito, sabi niya sa Hebrews 7:19, sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. Yun, tama, walang magiging sakdal po doon. At may pagpapasok ng isang pag-asang ito na, yung hope o yung pag-asa, lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Yun. Unti-unti na pumapasok yung ating pananampalataya. Palapit na tayong palapit sa ating Panginoon o sa Diyos. Sabi niya, Hebrew 8:7, sapagkat kung ang unang tipan na yun, tingnan natin yaon ay naging walang kakulangan, may kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ano po kakulangan doon? Yun ka lang pinasasakdal. Ang kakulangan lang po doon, mga kapatid, wala kang buhay na walang hanggan doon. Walang pangako.
walang pagpapatawad. Pag nagkasala kang nagnakaw, diba? Patay na. Eh ngayon, kukulong ka muna eh. Diba? Even pagpatay, doon, pangangalunya, no? Pagsasaksi sa mga hindi tama, papatay ka. Yun ang kakulangan doon. Walang awa. Diba? Walang awa. Kaya nga sabi kanina, kautusan ng pagkaalipin. Ngayon, ano naman yung mga batas moral nila, yung mga moral law nila noon na hindi na natin ginagawa ngayon? Kung makita yung mga tuntunin na sumasalamin sa hindi pagbabagong katangian ng Diyos at tinuturing na universal na pagbubuklod sa buong sa katawan, ang 10 utos, yun. Isa sa batas moral nila, 10 utos. Kailangan tuparin nila yan. Ay isang pangunahing halimbawa. Pero pansinin niyo po dito, at siyam. Bakit siyam na lang? Sa mga utusan ito ay malinaw na binabanggit bilang mga utos para sa mga mananampalataya sa panuntipan. So, doon daw sa 10 utos, meron pa naman isyam na binigay sa atin eh. Ibig sabihin, hindi naman sila nawala. Badal nga yan eh. Sabi nga, spiritual. Pero sabi niya, yung kaparusahan nun ang hindi na ginagawa. Di ba? Hindi kagaya ng ibang pananampalataya, nasa pintuan nila, di ba? Nasa altar nila isang pumutos, pero yung kaparusahan naman, hindi sinusunod. So, hindi ko tama yan. Dapat, kung pinatutupad mo yung 10 utos, puting kaparusahan, sundin mo. So, sabi niya, ang 10 utos ay isang pangunahing halimbawa at siyam sa mga utosan ito ay malinaw na binabanggit bilang mga utos para sa mga pananampalataya. So, utos pa rin sa atin yung isyam doon. Pinagbabawal ng mga batas moral na ito ang pagkilos na salukat sa pag-ibig ng Diyos. At sa kapwa, gaya ng pagpatay, pagnanakaw at idolatria. Di ba? Ginagawa pa rin natin yun. Bakit siyam? Hindi siya po. Yung po kasing sabat nandun, di ba? So, hindi na natin sinusunod na sabat. Sa 10 utos, yan lang po hindi nag-crossover yung sabat. Kasi yung sabat, specifically lang po yun sa mga tao nilang nung Israel sila. Diba? Dahil meron silang nire-remind sa kanila ng Diyos yung sabat. So, kaya sinabi niya, siyam na lang kasi nga, hindi kasama yung sabat. Ano ba? Diba? Batas seremonya naman, yung mga pag-seremonya, ano ba ginagawa nila? Kasama sa kategorya ito ang mga batas na may kaugnay sa pagsamba. Yan, ritual. No? At kadilisan sa particular sa sinaunang Israel, ang sistema ng sakripisyo yun. Siya pa po. Ito po yung napaka-importante sa kanila, yung sakripisyo. Ngayon po, ang ginagawa ng mga Jew ngayon, mga Hudyo, ang dami nilang piyesta eh. Atonement, Sabat, yung Merry Islam New Year. Pero ito, napaka-importante sa kanila yung sakripisyo. Yun ang sinasabi nilang Day of Atonement. Bakit? Yun yung nagsasakripisyo, yung mga Levitiko o yung may lahi ng pagkapare para mawala sila ng kasalanan. Pero ngayon, hindi lang natin ginagawa. Dahil kung hindi, may altar tayo dito ng pagsasakripisyo, di ba? Mga patakaran sa pananamit, yan, may mga pananamit pa nun. Di ba? Eh ngayon, libre tayo basta hindi lang malaswa. At nahulog sa pagkat na ito. Ang layo ng kautusan ito ay madalas na ibukod ang mga Israelita mula sa ibang mga bansa upang ipawatig ang hinaharap na gawain ng Kristo. So, ibinukod na pa sila para yung gagawin nila, mayroon ng pagpapakita sa gawain ni Kristo. Of course, bakit Israelites lang, no? Ang dami mga Ammonites, mga Ethnic, mga Panoy, ano lang, sila lang mamaliligtas hanggang ngayon? Hindi po, di ba? Kaya nga, nagkaroon ng bagong tipan. Dumating ang ating Panginoon, nasama na tayo. So, kung nasama na tayo, huwag na natin, kaya nahinto na po ito na hindi na natin dapat gagawin. Dahil kung hindi, ay hindi tayo kasama. Di ba? Hindi tayo kasama, patuloy natin gagawin yan. Kasi exclusive lang po yan para sa kanila. No po. Yan, ito ba? At civil pa, judikatura, sabi na, there were rules that govern the civil and social life of the nation of Israel, including legal judgment and penalties. These laws were specific to the theocratic nation and are not considered binding on
Christian today. Totoo. So tama po, marami silang utos. No? Yung paglabag lang sa mga pagkain, diba? Paglabag na hindi pagsusuot ng pag Sabbath day, may kaparusahan po sa kanila. Sa ngayon mayroon silang kaparusahan sa kanilang, mayroon silang organization na personal na kaparusahan. Ngayon, kung yun gagawin natin, tayo exempted, di ba sila hindi. So, magkakagulo po. Kaya po yun ang dahilan kung bakit yung mga practices nila nahinto na rin. Ito. Katuparan ng batas, mga pag-aaral, na kaso na pinagbabawal ng gawain. So, ano ba yung mga gawain pa nila nun? Diba? Ang sistema ng sakripisyo mula sa pansamantala hanggang sa permanenteng pagbabayad sa ala. Yan. Yung pagsasakripisyo pala nila, temporal lang yun, hindi permanente. Pero ngayon, mayroon nang binigay na permanente. Dito, ang sistema ng pag-aandog ay isang pundasyon, pagsamba sa mga Israelita. Inutusan ng Diyos ang bansa na magandog ng iba't ibang halad, gaya ng handog para sa kasalanan. Yan, yung Day of Atonement. Handog sa sinunog upang maglaan ng pansamantalang tabon sa kasalanan. Pansamantala lang upang ipawatig ang isang mga kumpletong pagbabayad sa ala. Ang ritual na ito, nagsasangkot at bubus ng dugo ng hayop. Dahil kung walang pagbubus ng dugo, ay walang kakatawaran. Ang mga sakripisyo, bagamat epektibo para sa kanilang panahon, yun epektibo sa kanilang panahon, ay kinakailangan ihalay ng paulit-ulit. Dahil pansamantala lamang ang mga ito. Ano mo, kung sasama tayo dyan, dapat mag-alaga tayo ng tupa. Tapos paulit-ulit. Kaldereta tayo niya mo. Ulit-ulit. Paano natapos to? Ngayon, paano naman natin natapos yan? Ang katuparan ng bagong tipan na sistema nito ay sentro ng Kristiyano. Si Jesus ay iniharap bilang pinakauli at perpektong sakripisyo. Yon. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, ang kanyang kamatay sa krus ay isang minsan, magpakailanman na sakripisyo, maganap as permanenteng nagbabayad sala para sa mga kasalanan ng sangkatawan. Sa makatuwid, ang sakripisyo sa lumang tipan ay hindi na kinakailangan. Otherwise, niwawala nating alaga yung sakripisyo ng ating Panginoon. Ang pagigit, patuloy nito, ay pagtanggi sa pangyarihan, bisa ng perfecto at sapat sa sakripisyo ng Kristo na tumutupad sa layunin ng buong sistema ng pagkakaloob. So, kailangan talagang ito na natin dahil si Kristo minsan permanente na siyang inihalay. Minsan Ngayon, kung bumabalik pa tayo doon, parang niwawala natin alaga yung kay Kristo. So, hindi alam ng iba na kung bumabalik pa tayo, pinipilit nilang sundin yung tradisyon ng mga lumang tipan, wala nating alaga ang ating Panginoon. Ano pa, no? Mga batas pa. Ito, di ba? May batas pagkain din. May pagkain, sa Levitico, no? Basahin niyo po yung Levitico, mga ano yan, mga batas yan, May mga batas yun po. May sinasabi dito, yun, no? Detalyadong, meron dito, may mga batas na shellfish, baboy, no? Insekto. Pati sa insekto. Salita. So, isa natatanging banal na relasyon sa Diyos. So, yan dati, meron silang pinagbabawal. Bawal yung mga baboy, bawal yung mga insekto, bawal yung mga shellfish. Bakit? Dahil meron din silang mga practical na benepisyo para sa kalusugan ng isang lipunan na walang modernong pampalamig. Kasi sabi nga, paano ka kakain ng baboy? Diba, dapat pag pinatay mo yung baboy, ubusin mo. Kaya kung wala kang pag-iimbangan, sabi nga, ngayon mayroon tayong rep, di ba? Yung mga slaughterhouse natin, mayroon ng mga freezer. So ang Diyos magaling Ginawa niya yung mga masisira para sa kanila. Hindi At bakit pa? Yung mga, dahil wala pang atorvastatin nun wala pang simvastatin nun. Wala pang, mga cholesterol, mga triglyceride, binawal ng Diyos yun. Diba? Kasi nga, baka kung magustuhan nila yung puro baboy, mamamatay sila sa atake. Diba? Sa stroke. So, alam ng Diyos Kaya kung babasahin niyo po yung Levitico, ang ganda.
Ang ganda ng Levitico. Tungkol niya sa hygiene, sa mga batas, mga bawal-bawal. Yan. Gayunman, idineklara ni Jesus na malinis ang... Yan. Ngayon wala na, di ba? Yung sa Acts 10, nung si Pedro na nagilip, nakita niya na lahat ng nakikita mo, sabi niya, kainin niyo na ngayon. Huwag na kayo magtanong. Kainin niyo na. Huwag lang pag sinabi nila, o yan, naihandog ko na. Sa Diyos-Diyos, huwag niyo kainin. Pero lahat ng inahanda, sabi niya, inahanda o pinagbibenta, bilhin niyo. Oh, of course, mayroon tayong exemption. Huwag yung Betamax. Dugo. Alam natin yun, di ba? Talaga. Yung dugo. Alam naman yun. Ha? Alam naman natin yun. Yun ang mga self-explanatory na yun. Kung mga common sense na yun. Alam na natin yun. Pero maliban doon, lahat. Ngayon nga, pati Adidas kinakain na, di ba? Pati Bituka kinakain na. Lahat-lahat kinakain na. So yan po, no? So yan ang mga dahilan kung bakit hindi na natin dapat sundin yun. No? So, bawal daw kumain ng baboy. Noon yun. Ngayon hindi na. Kaya kung walang baboy, hindi tayo makakaraos. Di ba? Hindi tayo. Pilipinas, chicken baboy lang tayo Isla sana, kaya lang, ang mahal. Muslim na, tagagarne, gusto na kumakain ng baboy. Sabi nila. Nag-steal mo ko dito eh. So, Tingnan kaya ayaw sila. ang desisyon na kasi, yan, dito, meron pa silang akonseho nun Yung mga ginagawa daw nila, hindi pwede sa entil. Kailangan sa kanila yun. So kung gano'n yun, meron tayong hindi ko na po babasahin, yan lang po ang ibig sabihin yan. Nabawal sa entil, pwede sa kanila. Pwede sa entil, hindi pwede sa kanila. Paano tayo magiging isang iglesia kung mayroong bawal-bawal? Kaya sinabi nga niya, ngayon wala nang Grego, wala nang Hebreo, wala nang Grego, isa na lang. So dahil kung susundin natin yung nandun, tandaan po natin, walang Kristiyano nung lumagtipan. Wala pong Kristiyano, hindi tayo kasama. So, patapos na po tayo. Ito yung mga civil na po. So marami pa to, no? Ang mga lumagtipan, naglalaman ng maraming batas na hindi sumusunod ng Kristiyano dahil ito'y bahagi rin ng pansamantalang sistema ng kautusan. Yan. So, kaya ng Sabat, hindi na natin ginagawa yung Sabat. Kasi nga, hindi na otherwise, udyo lang ang gagawa, tayo hindi. Diba? So, wala tayong pag-isa. Yun, ang pananamit. Talaga lang, bawat. Pagbabawal ng pagsuot ng damit na halo-halong tela, bawal po nun yun. Straight ko. Ay, ngayon, di ba, alam natin, dugtong-dugtong. Iba-iba na tela. Tapos, bawat magpagupit. Yan, di ba? Kaya makikita yung mga talagang maluma, yung mga panatiko, yung mga bigutin nila, balbas nila. Ang haba na, no? Tapatato, yan, nakatakatang sa rin. Ang dami pa, mga bagong tipa na, mga bago nun, na pinagbabawal. Pero ngayon, hindi na. Bawa sa Pilipinas, magkapahaba ka ng bigutin ngayon, sa init ng panahon ngayon. Lagi ko ano mangyayari sa'yo. Di ba? So, lahat yan may dahilan. Kaya ito, sinabi ko. So, ano ba talaga yung lumang tipan? Nung na-discuss ni Brother Franklin, ako naman, ngayon, yung discuss ko, yung mga practices na hindi na natin ginagawa, at ang dahilan bakit hindi na natin ginagawa. Kasi, unang-una, hindi na para sa atin. Hindi na angkop sa ating kabuhayan. At lalong-lalo na, yun na, no? Yung walang halaga natin ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Kristo. At ito nga, sabi, Galatia 3:24, ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo. Ito yung sinasabi natin, schoolmaster natin, upang iatid tayo kay Kristo, upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? So, parang lumatiman, yan ang naging dahilan para tayo maturuan paano tayo magiging dapat at magkaroon ng pananampalataya. So, hindi po natin niwawalang talaga yung lumang tipan. Kailangan po natin dahil hindi naman pwedeng lilitaw ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Tapos, maniniwala tayo, mahirap yun. Kaya nga, si Kristo sabi niya, hindi ako dumating dito upang sirain ang utusan, kundi upang tuparin. Alam niyo po, lahat doon pati yung pagsusugalin, isusugal yung mga damit niya, di ba? Nasulat yun. Tapos, pati yung
Yung kaibigan na kasama niya, pagkakalulo siya. Sino yon? Si Judas. Diba? Tapos sinabi niya na pati yung kanyang paghandog, dahil wala silang pera, kahit yung bato-bato lang, kaya yung inakay. Nasabi po yun sa Lumang Tipan eh. Tapos sinabi sa Lucas. Ibig sabihin, lahat po ng ultimong kaliklitan sinabi na gagawin ni Kristo o ng ating Panginoong Yesu-Kristo na mention po at ginawa niya ngayon. So tama po siya. Tinupad niya, hindi niya sinira. O ngayon, tinupad na siya dahil siya ng ating tagapagligtas. Yun po dahilan kung bakit nandito ngayon tayo sa bagong tipan. Yung mga tradisyon, kalimutan na natin. Masaktan natin. Doon sa 10 utos, isyam ang ginagawa pa natin. Lahat ng gagawin natin, except yung Sabat. So, siguro po, maliwanag na tayo na tayo ngayon, nandito na tayo sa bagong tipan. Yung 10 utos, sinusunod yung 9, hindi 10, ha? Sinusunod natin? Opo, sinusunod natin. Kasi nandun yung bawal magpatay, magnakaw. Sinusunod natin. Pero hindi na natin sinusunod yung lahat. Lalo-lalo na yung mga tradisyon. Kaya kung hindi, magkakagulo tayo. At ang mahirap, niwawalang alaga natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. So, kung wala po yung mga tanong, so, kung wala po, maraming salamat po. Magandang umaga po ulit. Isang awit po. Isang awit din po bago ang commemoration pangunahan ni Brother Bong. Page 51. Break down the bread of life. Break down the Break down the bread of life, break Lord, to me. as Thou didst break the loaves beside the sea. within The sacred face, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, O living word. Bless thou the truth, dear Lord, to be to me. As thou didst bless the bread by Galilee, then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. At pinatawag din sa commemoration pangunahan ni Brother Bong. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po dadako naman po tayo sa commemoration na ating Panginoon. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, patuloy po hanggang 24. Ganito ang nakasulat. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus na gawing siyang pagkanulo ay dumamput ng tinapay. At nang siya ipagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Manalangin mo tayo. Amang banal, narito po tinapay na walang levadura na naglalarawan sa katawan ng aming Panginoon Jesus. Paspasan niyo po, Ama, itong nasabing tinapay at gawin po ninyo kaming maging karapat-dapat sa pagtanggap nito.
Ilisin niyo po ang aming mga puso't isipan at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At habang pinagputol-putol namin ang nasabing tinapay, ay aming hiniayag ang pagkikipagkaisa namin sa katawan ng aming Panginoon hanggang sa dumating siya. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming pinaabot sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng buktong na anak na si Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen. Tuloy natin. At gayon din naman, nawaan saro pagkatapos na makahapon na sinasabi ang saro nito isang bagong tipan, sabi ni Dugo. Gawin ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalasal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyong tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay iniayag nyo pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalayan mo tayo. Amang banal, narito pong saro na may katas ng ubas na sumasagi sa dugo ng aming Panginoon Jesus at siya ninyong bagong tipansa. Muli po, Ama, paspasan niyo po itong nasabing katas ng ubas at gawin din po ninyo kami maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. At habang iniinom namin ang nasabing katas ng ubas, ay aming iniayag ang pagkikipagtipan namin sa bagong tipan ng aming Panginoon hanggang sa dumating siya. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming ipinaabot sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng buktong na anak na si Kristo Jesus namin tagapagligtas. Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po'y dadako sa banal na kambagan. Tayo po'y magbabasa ng ilang sitas bilang patotoo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2, then din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Ngayon, tungkol sa bagat sa mga banal ay gawin din naman ninyo gaya ng nilutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Ayon sa kanyang igiliginhawa, upang wag nang gumawa ng mga bagat sa pagparihan ko. Datapwat sinasabi ko, ang nagasik ng bagyana ay mag-aani ng bagyana, at ang nagasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Pagbigay ang bawat isa, ayon sa presya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, Diyos na ay makapangyarihan sa lahat, Ama, narito sa lapit ng alikom ang aming magkakapatid bilang kabuloy. Pagbastasan niyo po ito, Amang Banal, upang magamit sa ikauulan ng Iglesia at sa lahat anak ko ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Amang Banal, sa maggrasya, kaligtasan na pinagkaloob niyo sa nakalipas na sanlinggo. Muli, Amang Banal, pagmubayin niyo po kami sa aming mga anak buhay
Kundi sa mga kapatid po namin na walang hanap buhay, pagkalooban niyo nga po sila ng mabuting gawain upang sa susunod na isang linggo, magsama-sama po kami makapagbibigay ng masaya. Maraming salamat po Amang Banal. Ang lahat pong ito ay aming inilululog sa banal pong harapan sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngawitin pa po bago ang mensahe ni Brother Bill. Page 207. I love to tell the story. I love to tell the story. Ready? Sing. To tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the whole story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the whole story of Jesus and His love. Love to tell the story is pleasant to repeat. What seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the whole story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it's best. Seems hungering and thirsting to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. Will be the whole old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the whole old story of Jesus and His love. Dahil pinadala ako dito sa mensahe pang Brother Ian.
May pahabang po kinakama namin. Maraming salamat po. Ako'y nabigyan po ng maraming salamat po at ako'y nabigyan po ng bagong pagkakataon po na makapagbigay po ng maikli na po ng mensahe talaga. And happy Father's Day nga po pala sa lahat po ng mga dali na po. Masiwayo po, may pahabang po na tama. Siguro po yung pong acronym po na ginamit ko o yung topic po na napili ko ngayon is familiar na po sa inyo o naririnig nyo o siguro po paminsan-minsan ay nagamit na po natin sa buhay natin. And this is the acronym, the YOLO. You only live once. Isang beses ka lang mabubuhay dito sa mundo. So, we will try to make an impact dito sa mundo. Kasi madalas ginagamit po natin to tayong mga tao. Ang acronym na to o ang phrase po na you only live once. Doon po sa mga desisyon natin sa buhay na gagawa tayo ng mga careless decision, katulad na lamang ng pagbili mo dun sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kaya yakapin, o pag-take mo ng mga dangerous risks or decisions sa buhay natin. Doon po natin siya madalas ginagamit. Lalong-lalo na po, ang you only live once po, sikat siya dun sa mga, kanyari po, meron na pong nararamdaman yung isang tao na mataas na yung cholesterol, gaya po sinabi kanina, o mataas na yung mga pressure. Ang gagawin po natin, pag nakakita ka ng test pata, sasabihin mo, isang beses ka lang mabubuhay. Pwede naman po, paminsan-minsan lang, cheat day. Wala na mawawala. You only live once, kainin mo na. O isang beses ka lang naman mabubuhay, bakit hindi mo pabilihin? Pero, dun po sa tagang you only live once, it can be used as a option po para sa ating lahat. Na sinasabi niya dito na isang beses ka lang mabubuhay, bakit hindi ka pa maging matalino? Diba? It encourage us to be more careful sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Kasi wala na daw pong second chance. You only live once, you only one lang. Sabi niya, isang beses ka lang mabubuhay. Paano pag nagkamali ka at yung pagkakamali mo yun? Worst case scenario po, namatay ka. Wala nang second chance, hindi ko mukha ng mga games natin na kapag yung blast mo nasira o wala nang space, pwede ka pa ulit. Hindi po ang mukha dito. Yun po. So, you only live once, live it right. And, for example po is, someone gifted you 10 million pesos. Diba? Meron nagregalo sa iyo ng 10 milyong piso. Ngayon, hindi mo naman siya gagastahin ng basta-basta lamang. Diba? Hindi mo siya gagastusin ng isang araw lang. Of course, ang gagawin mo is pag-iisipan mo at pagpaplanuhan mo kung paano mo siya gagastusin. Well, life is a gift from God. Di ba po? Galing po sa among Diyos ang buhay natin dito sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. So hindi ka galing sa machine. Hindi ka galing doon sa Big Bang Theory na magkaroon ng explosion tapos nag-exist ang tao. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang yung buhay. So, kung paano natin i-spend yung gift, yung niregalo sa iyo, 10 million pesos o kung sino man kung, di ba yung mga malalapit sa atin na sa pamilya natin, kapag niregaluhan tayo ng mga malalapit sa atin, ang unang-una natin ginagawa ay sinisinok natin ito. Pinoprotektahan natin at ginagamit natin sa tama. We use siyempre, hindi naman natin papabayaan ng isang importanteng bagay na masayang lang. We use it wisely. Naway ganun din sana sa buhay natin. Because life is a gift from God. Na huwag mong gagamitin yung oras mo o yung buhay mo sa wala namang kabuluhang mga bagay. Sa mga
bagay na iiwan mo lang dito. Hindi mo naman dadalhin pag wala ka na. Di ba po? And life is short and uncertain. Napakaikli lamang po ng buhay na palaging maririnig nyo dito na paulit-ulit pero kailangan tayong ma-remind. Hindi mo man alam yung mangyayari bukas. Maaaring sa araw-araw na tumitibok yung puso mo, hindi mo alam kung kailan siya hihinto. Hindi mo alam kung kailan malalagot yung hininga mo. Kasi nga uncertain nga, life is mysterious na napakaraming pwedeng mangyari. Dito po sa James chapter 4 verse 14, kayo nga hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo may isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagda kayo napapawid. Tingnan niyo po, para lang daw po tayo mga singaw. Maaaring ngayon, nandito ka. So why make the most out of it? Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ka pa rin. Katulad na lamang ng mga magulang natin, na hindi naman sa lahat ng oras nandyan sila. Diba? Matatapos din, matatapos. So, make an impact for the kingdom of God. Kasi hindi mo masasabi kung hanggang kailan ka. Kunyari po, alam niyo po yung, for example is, gigising ka ng isang araw, you have 86,400 pesos. At kailangan mo, gagastusin mo yon the whole day. Dapat maubos mo ang 86,400 pesos the whole day. And the next day, meron ka na naman 86,400 pesos na binibigay ng bangko. Ngayon, in a day, kapag hindi mo naubos yung 86,400, hindi mo siya pwedeng isibo magamit pa sa susunod. Kailangan uubusin mo daw siya. So what will you do? Di ba gagamitin mo siya sa tama and you will make the most out of it. Ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. In every day, you have 86,400 seconds per day. Ngayon, ang nangyayari pa sa atin? Kunyari, yung 10 seconds sa 86,400 ay kinuha ng isang tao para sirain yung araw mo. Wag na po sana natin gagawin na itong 86,390 na natitira ay madadamay doon sa pagkasira dahil lang sa 10 segundo na sinira yung araw. Ang daming binibigay na oras sa atin ng Panginoon. Well, you cannot save it or use it for tomorrow, pero ang dami niyang binibigay sa atin. So gamitin po natin ito sa tama. Gamitin po natin siya doon po sa makapagpapatibay o makapagpapalakas po sa pananampalataya natin. Doon po sa mga bagay na mayroong eternal value, hindi yun doon sa mga bagay na that will fade away some other time or sometime po. And as you can see, palagi niyong makikita to, pero palagi naman kasi na ang tao, hindi mo maaalis, hindi mali. Diba? Kailangan ng tao ang pera. Diba? Kailangan ng tao na meron siyang power for some time na makatulong ka. Yung mga pleasure, success. Pero, meron ba na sa apat na nabanggit na yan, say general po, na makapagligtas po sa kaluluwa niya? None of these things can save the soul. Ang tanong sa atin ni Jesus Christ, what you live for matters in Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtam niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na kapalit sa kanyang buhay? Diba? Maaaring makantang mo lahat ng karangyaan, kayamanan o katanyagan dito sa mundo. But how about your soul? Diba? Balik po tayo dun sa kanina. You can earn all the money in this world. Asa ba yung relasyon mo sa Panginoon? You can have all the power without God's purpose. You can have all the lahat ng kabunduhang bagay dito sa mundo. Pero pag dumating ka dun sa pangalawang buhay na magkikita kayo, darating ka dun, wala ka naman dala. Diba? And success. Success without God.
Palagi mo, success pa din? Success without God is still a failure. So sa palagay niya, sa apat na to, meron ka man nito. Maliligtas ka ba niya? Kasi sa bawat linggo na nandito ka, yun po yung pinagtatrabahuan ng bawat isa sa atin. Bukod po sa pinapatibay po natin yung pananampalataya natin at kung paano tayo haharap sa labas. Yun po yung wino-workout natin dito every Sunday. Na sana, kapag dumating yung araw, kasama ako dun sa sinasabi na napupunta ng buhay. Pero, kung yung focus mo, it's not, hindi nang masama, di ba? Pwedeng magkaroon ka ng pera at makatulong ka sa ibang tao. It's one way or another, pero yun po ang totoo, di ba? And God created you for more. Ang Panginoong Diyos, hindi kanya kanilig. Ikaw, God created you, me. Hindi lang basta para mag-survive tayo. God didn't create us just to para matulog, kumain, magtrabaho, tas ulit na naman. God created you for a purpose. Meron kang purpose kaya nandito ka ngayon. Hindi lang dahil para mag-survive ka o mabuhay kung paano nabubuhay ang tao. It could be someone na kailangan yung encouragement mo. It could be someone out there na baka kailangan niya lang ng testimony mo. O baka ikaw yung taong yun na nakaupo dyan na kailangan lang makakausap para mapunta sila dito sa tamang iglesia. Hindi po ba? God created us for more. In Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Diba? Hindi, alam niyo po na the greatest tragedy in this world is not dying young. Hindi yung pagkamatay mo ng bata ka o yung namatay ka ng maaga, hindi po yun. The greatest tragedy in this world is dying without purpose. Yung wala namang saysay yung buhay mo. Wala kang ginawa. Nabuhay ka lang dito. Diba? And alam niyo po ba kung sino ang life well lived dito sa mundo? Jesus Christ. He only lived for 33 years old. And yet, tingnan mo yung buhay niya. He changed the history or the whatever, di ba? Tingnan mo naman yung naging impact niya dito sa mundo. Nagkaroon ng kaligtasan para sa atin. Naway maging ganun din po sana tayo. Now, we serve faithfully. We pray consistently na wholeheartedly natin gawin kung paano naman naging masunurin ang Panginoon niya sa Kristo o paano niya naman. Though, baka hindi natin kayang gawin na i-copy kung paano talaga niya ginawa. Pero at least we tried na subukan kung paano. Kasi siya, he served the Father. Diba kailangan, kapag gagawa siya ng milagro, tatawag pa siya sa ama niya. Hindi niya inaharing ganap yung pagkapantay niya. Tumatawag siya, sinerve niya yung mga people, he sacrificed himself para lang magkaroon ng ng kaligtasan ng bawat isa. Ipakilala sa atin yung bagong tipan. And sabi niya naman, di ba, proudly say na, I have finished the work that you gave me, di ba? Kung ano man po yung pinagawa na dito sa John 14:4, luwalhati kita sa lupa ang pagkaganap ko ng gawa na pinapagawa mo sa akin. Confidently, masasabi niya, kasi hindi naman siya, di ba, nag-stop, and he lived with a purpose. You only live once,
the word says, mga buntuhang bagay sinasabi nga na, do whatever makes you happy. Live your life to the fullest, walang mali, tama. Pero maging maingat tayo kasi we only have one life. Isa lang to. Kung magkamali tayo, wala na. And in Christian naman, we say, you only live once, so live for God. And all you have to do is love God wholeheartedly, serve faithfully, pray consistently, forgive freely, share the gospel boldly, and invest in eternity. Diba mo? Kesa sa do whatever makes you happy, gawin mo yung makakapagpapasaya sa'yo. Pero mag-invest ka rin naman doon sa mga bagay na makakapagpatibay sa pang-spiritual mo at makakapag-build ng relationship with God. And lastly po, as I said a while ago po, is napakingkili lamang nito. For my conclusion is, you only live once. In Mark 8:38, we have only one body, one journey, and one opportunity to make for the kingdom of God. So, kapag darating po yung panahon na haharap tayo sa Panginoon, hindi niya tatanungin sa atin kung gaano ka kasikat, gaano ba kadami yung pera o gaano ka kayaman sa mundo, kung ilan ba yung followers mo. Hindi ka tatanungin ng Panginoon kung nagkita kayo ng ganon. Ang tatanong niya sa atin, paano mo ginamit yung oras na ipinahiram ko sa iyo? Paano mo ginamit yung buhay na pinahiram ko sa iyo sa mundong ito? Kaya, I encourage us po na maging intentional sa mga gagawin natin. Be more careful. Kasi, para kapag darating po yung araw na haharap na tayo sa Panginoon, we can confidently say na, Lord, I gave you my heart, I followed your will, and I finished the race you set before me. In a way, sana, marinig po sana natin itong katagang to in Matthew 25 verse 23. Well done, good and faithful servant. Maraming salamat. Ang huling awit po dito sa 225. Yung brother ko. Closing prayer. Higher ground. I'm pressing on the hard way. Ready? Sing. I'm pressing on the upward ways, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my feet on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where disabound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's stable land, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. Those Saturn stars at me are heard. For
Our faith has called a joyful sound, the songs of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I pray till have I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Manatili pong tayo pangunahan ni Brother Kaloy. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at nakatupad kami sa aming katungkulan. Aming tungkulin na sambahin ka namin sa Espiritu at saka sa katotohanan. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin, kalakasan at kaligtasan. Kung man sana ang mga nasusumpungan namin mga problemang material at higit at sa spiritual, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay mo. Dakilang Ama, ang lahat kung ito ay pinapakalib namin sa iyo, pagkasalamatan na ito, na sana igawad mo ang katawan namin palagi sa mga kapatid namin nasa baligyang karamdaman na sana ibangon mo muli sila sa kanilang karamdaman upang makapaglikod sila muli sa iyo. Dakilang Ama, ang lahat kung itong pinakabot namin sa iyo, itong kapasalamatan nito sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po. Next week po, magbibigay ng Bible study. Ako na naman po. Then si Brother Palad po ang sa mensahe. Then next week na po yung yung potluck natin. Sana kung hindi nakadalaw kayo o hindi nakasama kayo, makapagsabihin niyo. Para po masaya tayo. Hindi po ito kasama sa sa ating pagsamba, o isang fellowship, paustahan, kwentuhan, para tayo magkakapatid, magkalapit-lapit po lalo. So, next week na po yun, dahil na po ng dati, yan lang natin yung best dishes natin. Kahit wala po, pwede naman, marami naman po tayo dito. Ang importante, nandito po kayo, makasama tayo. So, wala po kayong ibabalita, wala po kayong gustong po. So, kung wala na po, maraming salamat po. May God bless us all.